Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Pagkatapos nga ni Kuya maghugas ng mga plato kanina, eto at pinunasan ko lang din maigi tong lababo at maghuhugas naman nga ako ng mga bote ng batang maliit. Higit isang buwan na nga din siguro simula nung i-mix feeding ko yung batang maliit dahil medyo nagiging busy na din nga ako ngayon. Pero mas madalas pa rin naman siyang dumede sa akin at pinapadede ko lang naman siya sa bote kapag meron lang talaga ako mga importanteng kailangan gawin. Eto pala mga ginagamit niyang bote mga mare, dati ko pa nabili bago pa siya ipanganak. Nung newborn stage pa lang kasi siya, pinapadede ko talaga siya sa bote. Nagpapump ako ng breast milk ko noon tapos nilalagay ko sa bote saka ako pinapadede sa kanya. Pero hindi ko talaga napanindigan yung pagpapump mga mare dahil lang totoo medyo hassle talaga siyang gawin. Kailangan kasi every 3 hours ka magpapump at kakailanganin mo talaga bumangon mapahating gabi man o mapamadaling araw. Pero dahil sa sobrang pagod na rin minsan sa pag-aalaga sa baby, hindi ko na talaga nagagawang bumangon minsan. Tapos kailangan mo pa palagi hugasan at sterilize yung breast pump mo pagkakatapos gamitin kaya hindi ko talaga siya napanindigan. Kaya after 2 months lang din mga mare, hininto ko na lang din yung pagpapump at finul breastfeeding ko na lang siya. Sa ganun nga hindi ko na kailangan mag-breast pump every 3 hours, bumangon ng hating gabi o madaling araw, maglinis ng bote at breast pump, saka mag-sterilize. Pero ngayon ko na-realize na dapat pala tinuloy-tuloy ko na lang noon yung pagpapadede sa bote sa kanya para hindi rin ako yung nahihirapan ngayon. Ang hirap kasi mga mare kapag breastfeeding yung baby, mayat maya ikaw yung hinahan. Kaya mayat maya ako natitigil yung ginagawa ko dahil kailangan ko pa nga muna siya padedehin. Kaya nga ganito nagbi-video ako mga mare, akala nyo lang tuloy-tuloy yung ginagawa ko pero ang totoo talaga napakarami kong cut. Pero ngayon nga na dumedede na siya ulit sa bote, naiiwanan ko na siya kahit papano nung medyo matagal-tagal. So ayun nga mga mare, pagkatapos ko maghugas ng mga bote, nagpakulo lang din ako ng tubig na gagamitin ko pang sterilize. Habang hinihintay-hintay ko pa na kumulo yung tubig, nagbukas lang din muna ako ng TV. Gabi na nga pala ng mga oras na to mga mare at nandito na rin yung asawa ko sa bahay at siya naman yung nagbabantay sa batang mali. Sa ngayon nakakadalawa hanggang 3 boteng gatas siya sa loob ng isang araw. Muna ayaw niya talaga didehin dahil naninibago siya. Pero sa ngayon nga mga mare, nakakaubos na rin siya ng 3 ounce na gatas. Eto nga at nakakapag-me time na ako saglit kahit paano. At nang sumunod na araw naman, eto at kakatapos lang namin kumain ng tanghali. Very good na naman nga tong batang maliit dahil konti na lang yung natira sa plato niya. Konti lang din yung natapong pagkain sa bib niya at konti lang din yung kalat sa upuan tsaka sa sahig. Dati kasi sobrang dami niyang kalat at natatapong pagkain kapag pinapakain ko siya mag-isa. Buti na lang din at meron akong ganitong wet and dry vacuum kaya napakadali na lang din sa akin magligpit ng mga natapong kalat sa sahig. Pwede rin kasi siya mga mare kahit sa basa kaya kahit mga natapong tubig o mga natapong gatas kaya-kaya niya rin linisin. Kung nagba-vacuum ka nga nagmamap na rin siya ng sahig kaya mas mapapadali talaga yung mga gawain. O-order lang to online mga mare kaya kung bet nyo rin ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. And nga at pagkatapos ko mapakain at maligpit yung mga kalat ng batang maliit, eto at ligo time naman. Nung tawagin ko nga siya nagmamadali kagad lumabas. Nararamdaman niya rin siguro talaga yung init ng panahon ngayon kaya yan nga at gustong-gustong magpaligo. At pagkakatapos ko siya mapaliguan, ayan at tinututbrushan ko lang din siya. Araw-araw ko din siya nilalagyan ng body lotion pati na rin ng hair lotion para kumapal-kapal naman yung buhok. Binibigyan ko lang siya ng malalaruan niya para habang inaayusan ko nga siya dito ay hindi siya magliliko. Konting suklay-suklay at linis-linis lang ng tenga at pagkatapos pinapainom ko naman siya ng vitamin. Silin nga pala yung pinapainom ko sa kanya pagkakatapos maligo at tiki-tiki naman bago siya matulog sa gabi. Tingnan niyo at napakasarap niya lang din painumin ng vitamins. Sa ganito lang naman siguro talaga ang typical na araw kapag ganitong meron kang alagang maliit. Siya paano mga mare, yun lang muna ulit for today.